Life with Lyra Tara. Oh, so nice ng intro. Shout out sa mga ka-churchmate ko. So yun na nga mga sis, maaga tayo nagising dyan dahil may ganap tayo for today's video. Pupunta tayo sa Touch of Glory. Samahan nyo kami sa isang buong araw na puno ng bonding, kwentuhan at syempre, pagkain. Kasi alam nyo naman, sa bawat church activity, laging may kasunod na kainan yan. So let's go! Finally, nakarating na tayo sa Touch of Glory dito sa Antipolo. Medyo mahaba-haba yung biyahe at may konting traffic pero safe naman tayo dumating, thanks God. Pagdating natin dito, naglag muna tayo niyan sa guard at nagbayad ng entrance fee doon sa kanilang cashier. Standard process lang para ma-monitor nila lahat ng bisita. Grabe, pagbaba ko pa lang ng sasakyan, ramdam ko na yung presko ng hangin. Iba talaga kapag malapit sa bundok. Napaka-fresh ng hangin, napakalamig. Kahit mainit yan sis, pero iba pa rin yung kanyang vibe. So cool, napaka-refreshing. Hello sa aking poging cameraman. Uy! At ayan, nakapasok na tayo sa loob at hinahanap na natin ang ating mga kapatiran. Pagdating natin sa lugar, ayun na nga, nakaset up na ang lahat at nagsimula na rin ang gawain. Kaya hindi na tayo nagpatumpik-tumpik pa. Umupo na agad tayo at sumabay sa daloy ng activity. Nagkaroon kami ng maikling sharing time as leaders, nagbahagi kami ng Bible verse at encouragement para sa bawat isa. Iba talaga ang pakiramdam kapag nagkakasama ang mga lingkod ng Diyos. Kahit simpleng salita lang, ang lalim ng dating at dami ng impact. Ang bawat testimony at verse na binibitawan, parang seed na tinanim sa puso ng bawat nakikinig. Nakakatuwa rin makita yung unity ng grupo, lahat attentive, lahat willing makinig at tumanggap ng mensahe mula sa Panginoon. Alam mo yung moment na kahit simple lang ang setting, ramdam mo yung presensya ng Lord. Ganon yung atmosphere dito. At syempre, hindi mawawala yung tawanan at mga kwentuhan sa pagitan ng sharing. Kasi ganon talaga sa gawain. Puno ng pag-ibig, puno ng saya at puno ng pag-asa. Kahit late tayo dumating, sulit pa rin dahil may pagkakataon tayo makapagbahagi at makapagpakinig ng salita ng Diyos. You know, sometimes we think na kailangan natin ng malaking miracle para ma-encourage. Pero minsan, sapat na makita mo yung mga tao na dumadaan din sa pinagdadaanan mo pero nananatiling matatag dahil may pananampalataya sila. Ito yung beauty ng community. Kapag ikaw ay mahina, may magpapaalala sa iyo na may dahilan para magpatuloy. Sabi nga sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together but encouraging one another. Kaya kahit busy tayo sa buhay, mga sis, huwag natin kalimutan yung oras para sa mga ganito. At syempre, fellowship is not just about receiving encouragement, pero about giving it to. Baka yung simpleng kwento mo maging inspirasyon ng iba. Ganun. Kung minsan nakakaramdam ka man ng pagod o parang gusto mo nang sumuko sa ministry, tandaan mo na nakikita ng Panginoon lahat ng ginagawa natin. Sabi nga sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa tamang panahon tayo yaani kung hindi tayo susuko. Kaya keep going lang sis, hindi sayang ang bawat effort mo. Yung maliit na seed na tinanim mo ngayon sa puso ng tao, pwedeng maging malaking puno balang araw. Kaya let's keep supporting each other, praying for each other, and lifting each other up. Dahil higit pa sa teammates, pamilya tayo kay Kristo. Pauwi na kami dyan habang nasa biyahe biglang buhos yung malakas na ulan. Yung tipong parang walang balak tumigil, buti na lang talaga nakasasakyan kami. Pero saludo ako sa mga nakamotor, kompleto sila sa raincoat, parang handa sa kahit anong laban. Dito mo rin makikita na minsan, kailangan mo talagang maging ready sa lahat ng sitwasyon. Whether sa biyahe o sa buhay, may bigla-biglang ulan na darating. The question is, handa ka ba? At dahil nga hindi humuhupa yung ulan, nag-stop over muna tayo sa Mang Inasal. At syempre, sino ba naman ang tatanggi sa unlimited rice, diba? Perfect timing kasi gutom na rin kami niyan. At least, habang hinihintay na tumila yung ulan, busog na busog din yung tiyan. Alam nyo yung ganong feeling. Simple lang pero sobrang saya kasi kasama mo yung mga tao na mahalaga sa'yo. Tapos may unlimited rice pa. Combo na yan. Grabe, what a day. Kahit medyo nakakapagod, sobrang worth it. Lahat dahil kasama natin si Lord sa bawat step. Alam mo, mga ganitong araw na puno ng tawanan, kwentuhan, ulan at simpleng moment, dito natin nararamdaman yung tunay na joy na hindi kayang ibigay ng mundo. Bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi lahat ng araw ay madali. Pero bawat hirap, bawat pagod, may kapalit na blessing. Sabi nga sa 1 Corinthians 15:58, magpakatatag kayo at huwag matinag. Magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon dahil alam ninyo na ang inyong pagpapagal ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Kaya sa mga naglilingkod, huwag tayong susuko. Keep showing up, keep loving people, and keep sharing God's word. Rain or shine, kasi balang araw makikita mo yung bunga ng lahat ng pinaghirapan mo at masasabi mo, Lord, worth it lahat dahil para sa'yo. So, ayun, pauwi na kami pero puno pa rin ng saya at motivation sa puso. See you sa susunod nating lakad at remember, keep the faith, finish the race, and glorify God in all you do. Bye!